Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito mga kaibigan, kumpirmado. Dating Presidente Digong, kinasuhan ng plunder ngayong araw na ito ni dating Senador Antonio Trillanes. Nako po, pag sinabing plunder, ito ay Nobel recommendation habang nililitis ang kaso. Kasama ho, kasangkot si senador ngayon na si Bongo. So ibig sabihin, kinasuhan ay dalawa. Itong dating Presidente Digong at itong si Senador Bongo. Naku po, talagang mga kaibigan, malaki pong pera ang involved dito. Billion ho ang involved na pera ho dito, na yan ay pera ng taong bayan. Naku po, yan po lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Eto, para po sa lubos nyong pangunawa, ay gusto ko pong i-flash diyan sa screen ng resibo buhat sa ABS-CBN News. Ay yan po ang artikulo na pinagbatayan natin, na kumpirmado, nag-file ng kaso plunder itong si Senador, dating Senador Antonio Trillanes. Mga kaibigan, para naman sa inyong linaw, para sa inyong lubos na pangunawa, ay nandiyan ho, pinakita ko sa screen. Ang sinasad, Trillanes files plunder, graft complaint versus Rodrigo Duterte and Bongo. Nako po, matindi ho ito. Pag sinabing plunder, ito po ay katulad ng nasabi ko kanina, ay Nobel recommendation. Kung sakali ho, ito ay magkaroon ng probable cause, ay iaakyat to sa korte ang kaso. At pag nagkaroon ho ng ika nga po pagsusuri, ay maglalabas so ng warrant of arrest. At paglabas so ng warrant of arrest, ay pwede hong arestuhin sa bisa ng warrant of arrest itong si dating Presidente Digong. At siyempre, kasama niya ang kanyang kasangkot, di umano, na si Senador Bongo. Ito po ay usapin na hindi biro, sapagkat mayroon po tayong katunayan na dito na mga nagdaang administrasyon. Nagmula ho yan dito kay dating Presidente Joseph Ejercito Estrada. Kasong plunder din po ang kinaso sa kanya. Walang piyansa ho, hinatulan, nakulong ho, mga kaibigan. Yan po ay kasong plunder. Pangalawa ho, itong kaso ni dating Presidente din si Gloria Arroyo, kinasuhan ho ng plunder, nakulong, mga kaibigan. Di ba? Yan po ang nabanggit natin na mga katunayan na kapag ang plunder ang kinaso sa iyo, kahit sino ka pa man, presidente man, senador, wala kang lusot kapag mayroon hong strong evidence. At sino ang susunod na dating presidente na makukulong? Baka sumunod do ito. Kung matitibay ang ebidensya, ay susunod ito na makukulong na dating presidente na si Duterte. Diretso po natin para sa lalong lubos nyo pong maunawaan. Ito ho. Former Senator Antonio Trillanes files plunder and graft complaints and the DOJ against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo in connection
with a total of 6.6 billion government project. Naku po, ay malaking pera ho ito. Mga mahal kong taga-subaybay, kahit ilang kaso ho ng plunder pa dito ang ikaso, ay sobra-sobra ho yung qualification, sobra-sobra yung ebidensya, mga kaibigan. 6.6 billion na pera ng taong bayan. Kaya pumasok ko dito sa kaso na plunder. Nakita ko nga kanina, pinanood ko yung mga dala-dala nitong si senador, dating senador Antonio Trillanes. Yanong kapal ho. Ay ang kapal, ganito kataas na mga ebidensya ho laban ho kay dating presidente Digong. Hindi ho magpapail yan nang walang ebidensya dahil pwede ho silang balikan. Ay dito ho sa kinikita ko, sa nakikita ko ho, maaaring makalusot dito sa pagdinig sa kamera at hindi maparusahan sa drug war itong si Duterte. Dahil matamlay ang pagano sa kamera, pero dito sa plunder na ito ho, dalawa lang ang pamimilian: dismiss or makulong. Di sa tunay na kulungan dito sa Republika ng Pilipinas itong dating Presidente Digong. May katunayan po tayo. Erap, katulad ng nabanggit ko, dating Pangulo Gloria Arroyo, nakulong din po yan nang dahil sa plunder. Sino ang susunod? Susunod na itong si Digong. Eto, ituloy po natin. Andali lang Pasensya na po kayo sa aking background ngayon. Wala po tayo dito sa aking studio. Nandito po tayo sa aking simple na sasakyan. Eto, ituloy po natin. The complaints include Gus, Father Desiderio, and brother Alfredo, who are supposedly contractor of project involving the Department of Public Works and Highway. Naku po, ito ang matindi. Ay bawal na bawal ho yan. 6.6 billion inaward ho dito ho sa pamilya ni Go. Tatay at kapatid, kamag-anak at kamag-anak. Very sorry. Di ba? Kasangkot ho itong si Digong. Hindi ho malabong mangyari yan. Dahil katiwala niya ika nga po itong si Senadora Bongo. Kanya itong sinasabi nga ay little president before. Noon. Parang little president. Di ba? So lumalabas lang ho na illegal ang kanilang ginagawa at hindi ho magpapile itong si dating senador Antonio Trillanes na walang kaukulang resibo. Dahil doon sa napanood ko na actual interview niya dito po sa lumabas na sa kanyang press conference, ay mayroon pong mga resibo na pinaghahawakan siya. Nago po, sa palagay niyo mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, mapaparusahan ho ba dito o makukulong dito sa kasong plunder dating Presidente Digong at itong si Senador Bongo? Any reaction? Diyan sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. So yun ang pinagmulan mga kaibigan. Inaward, binigay ang 6.6 billion diyan ho sa tatay ni sa tatay ni Senador Bongo. Ay alam mo na this, di ba? Ay butit na bisto ho ito. Malaking pera ho ito. Kunwari inaward, maaring may pinagawa, but siyempre mas lamang yung binulsa dito mga kaibigan. Kaya doon po inaward dahil malapit si Bongo dito ho kay dating Presidente Digong na alam na this, mayroon po ditong hidden agenda. Ano yung hidden agenda? Ay siyempre ay tong patch, yung para sa akin. Para sa akin. Ay baka
ilang billion to, 6.6 billion. Ay baka napapunta sa project ko dito ay ilang milyon lang. But anyway, saka po natin tatalakayin yan kung paano at ano ang ginawa nila sa 6.6 billion na pera ng taong bayan. Ang importanteng mahalaga po, hinatid ko sa inyo, kumpirmado na nag-file na ng kaso sa DOJ itong dating Senador Antonio Trillanes, at abangan po natin kabang-abang ito. At kung ano man ang mga komento nyo dito, sinasabi nyo na kung sasabihin nyo na hindi mapaparusahan itong dating Presidente Digong, ay nirespeto ko po. But sa akin ho, mayroon na po tayong katibayan, katunayan na may ngipin po ang sa batas na plunder dahil nakulong na dating Presidente Erap Estrada, Gloria Macapagal Arroyo. Pwede ho mapawalan sala ito nung kapanahonan niya, kaya wala ho nag-file sa kanya. Ngayon no, iba na ang Presidente. Ibahin nyo ang Presidente ngayon. Tumitingin no sa strong evidence at ayaw niyang pakialaman ang anumang kaso na maaapektuhan ng pansariling interest. Pag may ebidensya, go. Pag walang ebidensya, i-dismiss ang kaso. But my own opinion, sa nakikita ko, malakas ang ebidensya dito kay dating Presidente Digong sa kaso na plunder. Kaya tan sarili kong pananaw dito, darating po ang isang araw, magigising kayo. Hindi ho malayo na magagaya kay Joseph Estrada, dating Pangulo. At hindi rin malayo na magagaya dito dating Presidente Gloria Arroyo na nakulong ho sa kasong plunder. Yan ay isang punto de vista, public opinion na nagbabasyo tayo dito sa ating tinalakay. Muli ho, any reaction diyan po sa comment section. Inaanyayang ko po kayo, huwag po kayong matakot ng anumang magbigay ng public opinion. Isang like lang ho sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.